Naku mga preni, kapag natikman nyo ang ganitong luto, mapapawaw talaga kayo sa sarap. Ako'y dumayo muna din sa hometown ng aking mga magulang sa Lobo, Batangas. Kaya naman for today's video, ay aakyat muna ako sa bundok. And I'm Pani from Pani's Cookery. Dahil nga paborito ko ang lulutuin natin ngayon. Aba syempre, kailangan paghirapan ko muna ito. Kaya naman tinatabas ko muna itong mga damo, patungo sa aking patutunguhan. Ayan, at meron pang mga langka kaso napakataas ng puno at tanaw rin ang magandang karagatan. Aba, at may gulok din naman at may kaluban pa. At eto na nga, talbos ng kamoting kahoy o balinghoy naman kung ito'y aming tawagin. Napakatarik nito, kaya naman kung hindi ka sanay, ay nako siguradong gugulong ka pa ibaba. At marami-rami na rin pala to, ayos na to. Kaya naman tayo ay lulusong na. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin mo ang video hanggang dulo. Diyaran! At ready na rin ang iba pa nating mga sangkap. Masarap talaga dito sa probinsya. Sariwa ang hangin. At ito talaga ang nakagawian namin na kapag maggagata ka, magkakayod ka muna gamit itong ating kayuran. At kita nyo ba mga preni, ang sarap dito dahil tabing dagat talaga, maaliwalas at sariwang hangin ng iyong malalanghap. Ayan, tapos na. Look at my pawis. At ito na ang ating grated coconut. At bago yan, ay hihiwain muna natin ang mga talbos o dahon ng kasaba. Pwedeng nitnitin. Kakaunti ang talbos, kaya naman isinama ko na rin yung ibang dahon pero hindi pa naman ito matigas. Tapos tatadarin lang natin ng ganito kaninipis. Lagyan natin ng kaunting tubig, itong kinayod na niyog. Then pigain lang natin. Ito yung pearls extract at malapot-lapot pa. Kailangan mo talaga dito ay malakas ang pwersa, basta talaga ang katas. Then salain natin. Naku mga preni, kapag natikman nyo ang ganitong luto, mapapawaw talaga kayo sa sarap. Lagyan na ulit natin pero mas maraming tubig, ito naman ay para sa pangalawang tiga. 2 pirasong niyog ang ginamit ko dito para mas masarap. Budburan natin ng asin itong dahon. At i-squeeze lang natin ng mabuti para lumabas mga preni ang katas nito. And wait, di pa tayo tapos. Tayo ay dumako muna roon. Dahil huhugasan pa natin ito ng mabuti para maging malinis pa at tuluyang mawala yung katas. Tapos pipigain lang natin mabuti. Maikwento ko lang mga preni, nung bata pa ako, ito yung madalas naming ulam dahil marami kaming tanim na puno nito. Kaya naman lumaki ako na paborito ko talaga to na hindi mo talaga makakalimutan na ulam. Lalo na kung lumaki ka talaga sa probinsya. Ay siya, balik na tayo doon dahil hihiwain pa natin ang mga sangkap na kakailanganin pa natin. Kagaya nitong mga bawang na 4 na piraso ay ayos na. Ganun ba talaga mga preni na kapag mahilig kang magluto, kahit saan ka pumunta, ikaw at ikaw pa rin talaga ang tagaluto at hinahanap-hanap nila ang mga luto mo. At yung ibang mga gulay na gagamitin ko pala dito ay kinuha lang din dito sa tanim sa likod bahay. Kaya naman talagang makakatipid ka basta't masipag ka lang magtanim. At sa hindi mga pala nakakaalam pa, elementary pa lang ako ay nagluluto na talaga ako ng iba't ibang ulam. Ito yata yung naman ako sa aking tatay. Dahil tuwing nagluluto siya ay lagi ako nakatingin at tumutulong na rin kahit paano. At eto na, umpisa na nating magluto. Dito tayo magluluto sa labas para maliwalas. Panggatong na kahoy ang ginagamit. Isa lang na natin ang kawali at lagyan ng mantika. At kapag mainit na, igisa natin ang luya ng ilang segundo lang. Isunod natin ang bawang at sibuyas. Sauté natin until fragrant. Ating kamatis. At ang kamatis naman na isutay natin hanggang sa lumambot. Ilagay na ang 500 grams na giniling na baboy. Or pwede kayong gumamit ng sardinas o tuyo. Sauté lang natin ito hanggang sa maging brown. Season with salt, depende sa panlasa nyo. At kapag medyo toasted na, ibuhos ng coconut milk, second extract. Then maglagay tayo ng pork broth cube. Since minced pork ang gamit natin. At kapag kumukulo na, ay ilagay na natin ang dahon. Ay talaga namang usok pa lang ng kahoy ay mabango na. Ay di lalo na itong niluluto nating ulam. Huwag nating biglain ang paglalagay ng dahon ha. Dapat pa konti-konti lang para sure na pantay ang pagkakaluto nito. Ayan, at naabsorb na ng dahon ang gata. Maglagay tayo ng sili. Takpan muna natin at hintayin nating lumambot ang dahon. At kita nyo ba yan ang lakas ng hangin dito? Ito ay medyo malambot-lambot na. Mag-add tayo ng water. Tapos bagoong isda na ito naman ay gawa ng kapatid ko. Dagdag din ng pampalasa at pampalinamnam. Tapos lagyan natin ng siling green. Ayos na to.
Add natin ang coconut milk first extract. Lutuin lang natin ito hanggang sa tuluyang lumambot ng dahon. Sandok na tayo mga preni at kain na. Ang sarap, try nyo na rin. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat.